Hi guys, welcome back sa ating channel guys. And for today's video ay nandito tayo sa bukid, sa bundok guys. Ayan po guys, napakagandang tanawin dito na ating makikita. Ngayon i-explore natin yan, yung mga bundok na yan guys. So pupunta tayo dyan ngayon. Pero bago ang lahat, baka hindi natin full video ng todo dahil po medyo maulan ngayon. Wala po tayong drone na ipapalipad dyan. So titignan natin yung mga items dyan kasi nga sabi ng taga rito guys, ang dami-daming mga kuweba-kuweba dyan na mga pasikretong kuweba guys. At sa ngayon guys, pupunta lang muna kami dyan dito mismo dahil meron silang mga items na nakukuha dyan mula sa ibaba po ng bundok na yan. Napakagandang history dito guys. Indirect point na lang na dati daw dyan sa itaas ay mayroong kampo dyan ng mga Hapon nung unang panahon, World War II. So dito naman sa bandang gilid dyan yung mga taguan nila guys. So hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Shout out to Danny Bergonia and kay James Michael. Let's go na po tayo guys. Ano yung dalan bro? Dapat aman. So ayan guys, napakalawak po ng daan dito. Ayan po, malalim po yan. Mataas po yan. May daan na pala dito guys na gagawing daan dyan papunta doon sa kabilang bayan. Ayan. Ayan po. Pero ang site natin ngayon na ating sanang i-explore yung ilog dyan at saka dito po. Ayan po, yung parang bahay na nasa tuktok. Yan yung target natin guys. Pero hindi po natin kakayanin dyan dahil nga maulan pa sa ngayon guys. So explore muna tayo. Kausapin ko muna dito yung land owner o yung taga rito guys. Kausapin ko muna kung anong mga meron dyan dahil na-explore na niya yan. Yung mga kagubatan dyan na explore na niya. Meron siya daw mga items na nakukuha dyan. So let's see kung gusto niyang i-share sa ating video ngayon, ipakita niya yung mga items na sinasabi ko guys na nakita niya, pwede nating ipakita dito guys. Pero pag hindi naman dahil gusto niya ng exclusive or seguridad, hindi na tayo mamimilit guys. Ayan po, 4 lang ang bahay dito guys. Ayan po, may bahay doon sa bandang kabilang bundok. Ayan po. Tapos yung pangalawang bahay nandyan daw sa ibaba. Ayan, 4 lang ang bahay dito guys. Pero meron namang kabahayan doon, ibang barangay na yan guys. So let's continue guys. Punta tayo doon sa kanyang bunk house. Let's go. So ayan na po ang ating mga kasama guys na explorer. Bababa na po kami doon sa area. So medyo maputik po ang daan. Tabok na masupa. Sini? Pag mo. Isa kaya nakabutas, kung isa ka, doon nakapabor ba? Siya rin nakapalo lagi. Nakapabor, isa kaya nakabutas, hindi eh. Balay kita eh. Payag, balay ba ni? Payag ba? Okay. Mo balay tag balay man eh. Balay lagi para lang daw katawa, basta kira kaya ba?
Ano siya pag sila katao? So ayan po guys, nandito na tayo sa Binyo. Nasa bahay na po tayo ng ating tour guide. So baka matuloy tayo dyan sa pag-explore sa bandang bundok na yan. Ayan po. So napakaganda po ng tanawin dito guys. So bago kami mag-explore ay kakain muna. Buhay tiit sa mga bukid. Bumaba na tayo, galing tayo sa taas, sa tuktok na yan, galing tayo doon at meron ditong kalsada na pagawa pa lang. So ngayon bumaba na tayo guys, doon tayo dumaan, so papunta pa tayong paibaba guys. Continue watching lang guys. So ayan, continue pababa kasi yung daan dito, yung ilog ay medyo masyado mababa guys. Andun na yung paanan ng bundok, tapos paakyat dun sa itaas. Ubusan ni gagaw dito. Ito? Amo na yung gagaw. So nandito na tayo guys sa site na mismong dito niya nakuha yung mga HTM sa harap po ng tunnel. Ayan guys, ito yung kanyang hukay, open cut po siya na kasya lang ang isang tao. At dito naman nakuha niya itong mga HTM. Ayan, ipa-plus ko sa screen. Yung mga HTM guys ay bistado po siyang ibon o hugis ibon, yan dalawang yan na titig doon sa bundok. Doon po nakaharap sa bandang itaas. Ang isa naman yan ay isang pagong. Ayan, pansinin nyo itong pagong na nakatingin doon sa ibaba ng tubig. Kaya bumaba kami guys. So ayan guys, dito po nagturo ang ulo ng pagong sa bandang ibaba. Nasa likuran ko dyan, bandang west position. Ang pagong naman ang ulo niya ay dito sa ibaba. So bumaba kami papuntang east. Paanan na po yan, papuntang paakyat sa tuktok na bundok. So dalawa po ang ating dalawa po ang prospecting target niyan. Yung ibon na nasa 1 meter deep ang lalim na nakuha niya nang nakatingin doon sa pinakatuktok ng bundok. Ang ibig sabihin, top of the mountain, nandoon yung treasure o yung big load. Tapos sa top of the mountain, pwede ring tree or kahoy ang hahanapin doon na dig spot reference guys. Dahil dalawa nga itong kanyang nakuha na HTM. So wala doon sa hukay niya kasi nga dinetect namin yun, iniscan ko yun at ginamit ko itong frequency locator kung meron bang mahahagip. At dito naman nagpasalamat siya guys dahil nung bumaba kami ginamitan ko ng frequency locator. Nakaset po ito ng 5011 tapos
Tinry ko rin ng 357 itong ating frequency locator na sadyang gold lang ang kanyang i-detect. So dito po naghahagip o dito po tumuro itong ating frequency locator guys. Itong pyramid rock na nasa gilid mismo ng ilog na ang sabi niya kahit na malakas na agos ng tubig dito ay hindi ito nabubuwal. Dahil nga nito ay siguro ay malaki ito sa ilalim o di kaya talagang solid lang ang pagkagawa nito guys. Pero sa tingin ko ito ay galing ito sa taas eh. Pero nung dyan po umikot ang ating frequency locator na nakaset siya ng 5011, tapos dalawang beses kong tinira, isinet ko naman uli ng 357, talagang ginto lang ang kaniyang i-detect. So yan po ang nagiging result guys. Tinangay ako ng frequency locator dyan. Dyan siya nag-iikot. Ayan, panoorin nyo guys. Medyo po madulas yan yung bato na inakyat ko guys. Panoorin nyo na lang guys. So ayan po, umikot po siya dyan. So ibig sabihin, may frequency po ng gold dyan. Kasi nga, nahahagip ng ating locator. So dyan, ititest sana namin ng scanning. I-scan sana namin gamit ang ating gadget na Depth Hunter, yung Nocta Macro Depth Hunter. So maulan naman siya guys, so hindi namin siya in-scan. So sa pagdikod ko naman dyan ay tinuro ng isang pagong dyan. So ang ibig sabihin namang pagong ay ang treasure on the water. So nandoon po sa bandang katubigan guys. So ito, dito po ang tubig pag malakas ang ulan. Dito naman dadaan nitong malaking bato na ito guys. So nasabi ko sa katiits natin kasama namin na sabi ko nandito talaga sa batong ito guys, dahil dito po nagtuturo ang ating locator gadget. Ayan guys, pailalim. So sinabi ko dyan, kung wala dito sa ilalim ng bato, it's either itong batong ito ay artificial. So mapapansin din ang texture ng isang bato ay para ring simento guys, parang ginawang artificial stone kasi nga hindi siya makinis, medyo rough po siya. Tapos meron siyang mga bato-bato na nakadikit guys. Ayan, pansinin natin guys, sa likuran pala niyan ay may scoop dyan na nasa 2 inches ang lalim. At ito naman guys, nung pagkatapos naming mag-explore doon, tinanong ko kung saan ito nakuha. Yung pala doon sa may bato na yun, yung pyramid rock. Ayan, yung sinabi ko kaninang may hukay. Ayan, iba't ibang uri ng mga minerals na galing doon. Ayan guys, ang isa niyan ay parang boots na ang ibig sabihin, ayan, nakaapak po ng puti. Ang ibig sabihin, climb up hill. So, aakyat po sa taas. Tapos ito pa. Paano ni siya shark? Kanang ulo, silik sa sharks. Bagang maguna di ako mo. Tapos ito namang fossilized corals. Ayan guys, coral siya na talagang nakikita naman natin yan sa ilalim ng lupa. Hindi naman siya kakaiba guys, dahil ordinary lang po siya. Pero nandoon po sila lahat, itong mga items na nakukuha niya guys. Ayan, itong may itim na bato, talagang crack po siya, na dating crack na nandoon sa ilalim. Ayan. Tapos itong
Isa naman ay isang uri ng quartz na inakala niyang baka nga diamond. So marami namang katiits na hindi alam na ang mga quartz. Ayan, ito, sabi niya baka ito'y diamond at hindi rin sa texture pa lang meron siyang mga crack, meron siyang mga layers. So hindi po ito diamond guys, quartz lang po ito guys. Pero lahat ng yan ay nandoon galing sa mismong pyramid rock. Ayan po guys, dito po nagtatapos ang ating kwento dahil matirik po ang ating pinuntahan guys. Hanggang sa susunod na vlog natin guys, yung pinangako ko sa inyo nga, pupunta tayo doon sa pinakatuktok ng bundok. Please keep on following me dahil ito, napakatirik po ng ating pinag-akyatan. Nandun pa po sa baba yung ating mga katiits na may dala po ng ating scanner, at yung iba naman ay nandoon na sa itaas guys. So maraming salamat sa inyong panonood at may God bless at all. Shout out to Danny Bergonia and Archie Ponce. Ayan, shout out to you and J. Ibanez. Shout out sa inyong lahat dyan mga katiits. Jonathan Sindol, thank you so much, at hanggang dito na lang tayo guys dahil medyo maulan po at Pinapawisan kami ng maraming singot. thank you so much.